Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa ating channel. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga latest weather reports. Narito ang update kay Bagyong Christine sa susunod na 24 oras. Sa ngayon, nasa baybayin na ito ng Southern Ilocos Sur at isa pa rin itong severe tropical storm. Huli itong namataan sa coastal waters ng Santa Lucia, Ilocos Sur, na may taglay na hangin umaabot sa 95 kilometers per hour, malapit sa gitna, at pagbugsong umaabot sa 145 kilometers per hour. Kumikilos ito westward, ngunit napakabagal, halos stationary. Dahil sa lawak ng bagyong ito na may 730 kilometers ang diameter mula sa gitna, nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 2 naman ang umiiral sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Signal number 1 naman ang nakataas sa Batanes, Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna, Cavite, Quezon Province, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Palawan, kasama ang Albay, Sorsogon, Masbate, kasama ang Ticao at Burias Islands, Calamian Islands, Cuyo at Kalayaan Islands, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa Visayas naman, signal number 1 ang nakataas sa Aklan, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar at ang northern portion ng Samar. Ayon sa latest forecast ng PAGASA, patuloy na kikilos si Bagyong Christine west-northwest papuntang West Philippine Sea at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility, PAR, bukas ng hapon. Ayon sa extended outlook, posibleng mag-recurve ito o bumalik patungong eastward sa araw ng linggo. Bagamat posibleng bumalik ito sa ating PAR, wala namang indikasyong tatama muli ito sa kalupaan. Nakadepende ang pag-recurve ni Bagyong Christine sa isa pang potensyal na bagyo na maaaring mabuo sa silangan ng Pilipinas sa susunod na 24 oras. Kung mangyari ito, posibleng muli itong lumapit sa ating bansa sa mga susunod na araw. Posibleng pang lumakas si Bagyong Christine habang nasa West Philippine Sea at maaring umabot ito sa typhoon category. Sa ating satellite animations, makikita na maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at ang mga pagulan ay nakakonsentrate ngayon sa Mimaropa, Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon. May ilang malalakas na pag-ulan sa Western Pangasinan na nagdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan ang pagbabago sa lagay ng mga pag-ulan ngayong gabi, posibleng lumakas o humina. Manatiling nakatutok sa mga updates mula sa iba't ibang weather agencies. Sa ngayon, posibleng makaranas ng malalakas na pag-ulan ang mga probinsya ng Pangasinan, Zambales, La Union, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro hanggang bukas ng hapon. Moderate to heavy rains din ang inaasahan sa Cordillera, Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Metro Manila, Laguna, Rizal, Quezon Province, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Negros Occidental at Palawan, kasama ang Calamian Islands. Ang mga lugar na ito ay posibleng makaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, isang panibagong bagyo ang posibleng mabuo sa silangan ng Mindanao sa susunod na 24 oras. Ayon sa PAGASA, posibleng ito ay kumilos northwest patungo sa Northern Luzon, ngunit wala pa itong nakikitang direktang pagtama sa kalupaan. May mga forecast models na nagsasabing tatama ito muli kung saan naglandfall si Bagyong Christine, ngunit masyado pang maaga para tiyakin ito. Marami pang pagbabago ang maaaring mangyari, kaya manatiling nakatutok sa ating mga weather updates. Yan po ang ating latest weather update. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share, at mag-subscribe sa ating channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Ingat po kayo at manatiling ligtas.